Let us open our Bible here in Matthew chapter 11, verses 28 to 30. Before we'll be asking the Lord's guidance and blessing sa ating pong pag-aaral, samahan niyo po ako sa ating pagbabasa sa tatlong talata na ating pong bahagi po ng ating pag-aaral. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Kung nakita na po, ay basahin po natin ng sabay-sabay. All together now, begin. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy, and my burden is light. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mabiyaya at mapagmahal, muli, Panginoong Diyos, ang aming paglapit, ang aming pagtatalaga sa oras pong ito, lalong higit sa aming pagbubukas ng iyong mga talata. May it continually to minister in our hearts, in our lives, sa bawat pagbibigay namin ng daan, pakikinig, Panginoong Diyos, at pagnanilay-nilay nito. Mangyari nawa, Panginoong Diyos, ang Banal na Espiritu ang muling maging tagapagturo namin, tagapagbigay ng liwanag sa lahat ng aming mga pagbibigkas. Maging Panginoong Diyos, sa aming mga dalangin ng mga bagay na posibleng maging hadlang, manggulo, manira ng katotohanan mo, ay patuloy wakasan po, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng aming paglapit, paglihingi ng paglilinis sa mga pagkukulang, pagkakasala aming maaaring nagawa, sinadya o man o hindi. Panginoong Diyos, muli po maging makapangyarihan ang banal na dugo ni Kristo Jesus sa aming mga buhay, na patuloy, Panginoong Diyos, maging maliwanag ang pagkilala namin at pagharap ngayon, na it is your presence that we are dealing with. Ang iyong presensya, ang iyong iglesia, ang mga pananagutan at paglilingkod namin ng aming pagbabantay, ang kinikilala. Kaya mangyari nawa, Panginoong Diyos, kayo pong magpala, hindi lang po sa aming mga kapatiran na nandito sa kapulungan pong ito, maging sa mga nakakapanood ng aming via live stream, maging, Panginoong Diyos, ang mga kapulungan na kasalukuyang gumaganap din po ng iyong kalooban. Kaya muli, Panginoon, ang lahat ng bagay po ito ay aming tinatalagat. Pasasalamat pagkilala bilang aming Diyos, kayo po ang aming patuloy na tagapangun at may hawak ng bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong makaupo. At muli po, magandang umaga. Amen. A blessed morning po sa ating lahat. At patuloy ang panalangin natin sa bawat isa. Nawa, tayo po ay nag-aabang at nag-aasam na sa sa ating na-delay na schedule na schedule po ng ating Thanksgiving. And as all we have known, the month of October is not only a Teacher's Month appreciation. Actually, last Friday, we had acknowledged yung World Teachers Day celebration. Dito po sa ating lugar, nagtataka lang ako, ba't hindi kasama yung college? Teacher din naman yun eh. Akala ko hindi kasama. Hindi sa division, hindi sa city. Ayun. Salamat po sa Panginoon. At patuloy, hindi lang po yung ating mga guro na nasa mga institution, but primarily we acknowledge parents being the first teachers of every children and students natin. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon sa mga tinatatag na mga magulang. Purihin ang Panginoon sa mga buhay po ng mga guro sa eskwelahan. Purihin po ang Panginoon sa mga guro din sa mga komunidad tulad ng iglesia, ng ating gobyerno, nangunguna. Yun nga, talagang panalangin lang natin, not in our time today, not everything is perfect. And we are now experiencing different kind of leadership. Merong mga nasa katwiran, merong nasa kalikuan. Pero ganun pa man, lahat yan ay pinagtitiwala natin sa Panginoon. Amen? Amen, church? Kaya mga kapatid, nakakatakot lang ang lakas ng loob ng mga tao ngayon. Even to the point that they would, hindi ko alam, kagabi lang yun lumabas. May nagyayaya na ng revolusyon. Pero ganun pa man, let's continue to pray for our government. Definitely, we will be affected
Pilipino po kasi tayo at andito tayo sa bansang Pilipinas. And we'd like to acknowledge po yung panalangin ng bawat isa, pananandal natin sa ating Panginoong Diyos. And as we had been learning and studying yung ating pong tema, bago tayo umabot sa pagbabantay ng tayo, ang bawat miyembro at bawat mananampalataya ng Iglesia ng Golden Land will be seen, established, rooted from the Word of God, ay napag-aralan natin nung nakaraang linggo yung realidad ng mga bagay na pwede nating ipaglingkod sa Panginoon. Amen? The things that are in our hands, the things that we know that God has entrusted us, and now has the call to bring back to Him so that we could see the mighty things behind everything that He has entrusted us. Amen? Mga bagay na pinagkatiwala ng Panginoon para masumpungan natin ang gamit nito at lalong higit yung layo ng mga ito, mapabuhay man yan o resources o pagkakataon o profession man, lahat po yan ay ating nilalapat doon sa panawagan ng Panginoon na iting mapagkatiwala sa Kanya. But knowing all this, mga kapatid, alam nating lahat, it's not only the potential strength that we have and assets na sinasabi ng mundong ito. Even we call, may mga bagay din sa buhay natin na akala natin kapag kahinaan ay hindi ito pinagtitiwala sa Panginoon. As we have read Matthew chapter 11, verse 28 to 30, I hope this will be reminded sa bawat isa. Ang panawagan din ng Panginoon na tayo din ay may paghihikayat mula sa Kanya, na kahit hindi po yung mga bagay na maaaring magamit sa paglilingkod, maging yung mga bagay na kahinaan at nagiging bagabag natin, ay pwede nating ipagkalob sa Panginoon. Amen? And as a reminder, in Psalms 46:10, I hope these verses are marked at hindi rin pala na insert mamaya. We're praying po that this will be a culture in our services. Simula sa mga kabataan, actually I had assigned verses for them to recite plainly. When they stand behind this pulpit, you speak the word of God, and then after that, you get down. Ganun lang. But it's a reminder na ang bawat isa sa atin, ito ang binibigyan natin ng daan. Amen? And I hope kung tayo po we also encourage not only reading and listening to the Word of God. We encourage memorizing and meditating to the Word of God. Kaya po mamaya, pwede niyo pong markahan. Ito na nga pong mga talata, Matthew chapter 11, verse 28 to 30. It is a reminder of God's invitation so that we could get our rest in Him. And then Psalms 46:10, ang sabi dyan, be still and know that I am God. It is a declaration of God where He welcomes us na kahit anong kaguluhan ng buhay natin, siya pa rin ang may kontrol ng buhay natin. Kaya ang ating pananatili ay simbolo ng pagkilala natin ng kapayapaan, ng pananampalataya at pagsuko natin sa Panginoon. To the point that we do not put everything in our hands, but we give it all to God. Amen? Kasi alam ko po, nasa ating paglaki at pamumuhay sa mundong ito, nasusumpungan natin yung ating mga kakayahan. But it's not everything that we have to do it on our own way. May mga bagay na pwede at nais pong ipagkaloob natin sa Panginoon nang ito nga ay magamit at hindi nga po ito umabot ng mga kabigatan natin. Kasi maliwanag po na even in our church devotion, you recall 1 Kings chapter 19, among the great men of God, Elijah. Actually ngayon, it was identified within this week, the 12 miracles, major miracles that Elijah had experienced. Ito po gusto nyo makita, once again, we acknowledge, gusto nyo pong makita at ma-review ito. Ito yung kakayahan ng isang tao na walang may limitasyon, at naging dakila, hindi dahil sa kanyang katangian, kundi dahil sa kanyang pagsuko sa Panginoon. At dahil dito, mga kapatid, nasumpungan natin, those great miracles that Elijah had experienced ay hindi rin po malabo na posibleng mangyari sa atin. It's because it's the same God that He's been dealing with, the same God that we have today. Kaya mga kapatid, nakita po natin na hindi rin tayo excuse. Kahit yung great man of God may experience ng takot. Andiyan pa po ba, amen?
Kaya minsan, sa atin, marami tayong mga kapatiran na actually in denial sa bagay na ito. But we'd like to remind everyone, sa ating pong buhay, actually napapalibutan tayo ng mga bagay na kinatatakutan natin. Sabi naman ng mga kapatid, pag tinatanong ko, kamusta na? Malalaman mo na tinatanggi nila yung mga bagay na naglilimita sa kanila. Pero mga kapatid, knowing fear, para maintindihan lang nating lahat, ang tinutukoy natin, marami sa mga kalagayan natin, ang mga pag-aalala, isa na, dahil nga isa sa major na umiikot sa mundo natin ay yung pera. So our financial responsibilities sometimes bugs us. Ginugulo tayo. Sinong di nagugulumihanan sa mga babayarin? Amen? Bala sana kung good payer na nga tayo, tapos ngayon, yung mga binabayad natin, hindi ka matatakot. Magbabayad pa ba ako? Igagamitin lang din naman nila sa ibang bagay. Ganito na ang mga bagay na umiikot po sa ating panahon ngayon at sitwasyon dahil nga po sa mga korupsyon na naririnig natin. But it's now part of our financial uncertainties. Hindi lang yung mga personal na expenses natin, pati yung mga in good faith na mga pinaghihirapan natin at inaambag natin sa kaayusan at kapayapaan ng ating lugar, biglang nababalitaan mo, nabubulsa lamang. Mga kapatid, as well as our relational brokenness. Naniniwala ako, walang taong nabubuhay ngayon na walang problema sa relasyon. Amen? Kung maayos ang relasyon mo sa asawa mo, praise the Lord. To God be the glory. Pastor, ang mga nagtatalaga niyan, alam nyo kung sino? Yung mga nasa Panginoon na ang kapartner. Amen. Huwag mo na tawagin. Pero ang punto natin, yung mga nagsasabi na, Pastor, madalas, Pastor, payapa ako sa partner ko. Oh, amen. Buti na lang. Opo, kasi nasa Panginoon na siya. Pero hanggat kasama niya, hindi daw siya napapayapa. Pero mga kapatid, parte yon ng buhay. Even, yes, if you had a good relationship with your husband or wife, some are being bothered with their relationship to their children. Amen. And mga kapatid, tulad ng sabi natin, ang buhay talaga kasi ay buhay relasyon. Kaya maaari sa panahon natin ngayon, ikaw ay nasa kapayapaan na estado na alam mo anong ganap sa kabuuan ng iyong anak. But I'm telling you, hindi ibig sabihin nalaman mo ang pagkabata niya, malalaman mo ang pagiging binata at dalaga niya. At malalaman mo din yung paano siya magiging mag-asawa, paano siya magpamilya. Tanungin niyo po yung mga senior natin na may mga anak, na may magulang na at may apo na ngayon. Every season are changing. Walang permanente na ugnayan dahil lahat yan nagbabago. Kaya mga kapatid, it is one of our acknowledgement, kung hindi pa natin matiyak ano yung mga takot natin, ito yung mga itsura nun. Even our anxieties to the point or confusion, pangabagay na pag-aalala natin pagdating sa hinaharap. Pero tulad nga po ng sabi ng ating pag-aaral at paghihikayat sa umaga pong ito, that the Lord is inviting us not only with the things that we have already as an asset, but even that we call the liabilities. Sa accounting, yung asset, liabilities. Capital ba dito yun? Ano? Oh, yung isa. Capital ba yun dito? Oh, tama. Oh, yung anumang bagay na pinupuhunan at mga liabilities natin, everything in our life, not only the good things, not only things that we benefit from, ay yun lang ang pinagtitiwala sa Panginoon. Maging yung mga bagay na alalahanin natin. So, the call of the Lord is for us to rise above our fears and so-called chaos, yung ating kaguluhan. And how should we do that? This morning, we will be encouraged. Why do we need to choose God above all? Bakit kailangan piliin pa rin ang Diyos sa lahat ng bagay? Mga kapatid, kailangan una bilangin at alamin natin ang realidad na lahat tayo may dalahin. Amen? We all have our burdens. Some are visible, some are hidden. May mga bagay na alam mo, nakikita mong harapan ng mga bagay na kinakatakot mo. Yung iba, mga mangyayari pa lang.
Yung iba, hindi pa dumating, kinakatakot na natin. Hindi pa man nangyari, kinakatakot na natin. Kaya yung iba sabi, Pastor, ako wala naman akong takot. Let me help you in understanding our fears. Fears, most of the time, tell us that we are not enough. Have you ever felt that? Hindi, sasabihin sa'yo ng sitwasyon, ng kalagayan mo, hindi ka sapat, may kulang sa'yo. And that, do you know what dictates that? It is our fears. Yung mga takot natin ang nagsasabi na hindi ka sapat, kahit na ginawa mo ng lahat-lahat, wala pa rin kikilala sa'yo. Ano pa mga kapatid? Even yung gulo na bumubulong sa isip mo, ng tingin sa'yo at papaimprinta sa'yo, ang buhay na to ay walang may control. Even you yourself. Even to the point of deception, na nakakalimutan natin, Diyos pa rin ang may control ng buhay natin. Kaya I am breaking this point, aminin lang natin muna. Sabi nga, lagi kong naririnig sa mga young prof natin ito. And as we deal with every programs and work na tinatrabaho natin, Pastor, let's help one another to identify the problem first before solving it. Kasi mahirap iayos yung problema nang hindi natin alam anong problema. Kaya ngayon, minsan, ang kailangan dyan, acceptance muna. Lalo na sa mga leaders, if you will be stepping up, be seeking responsibility, embracing accountability, alam niyo po, sa anumang leadership, kapag may problema sa trabaho mo, huwag ka munang magsisisi ng ibang tao. Ikaw ang problema. Kaya I really do see mature people understanding this point. Na kahit na may problema sila sa anak, ang kanilang karga, may dapat akong gawin, may dapat akong gawin, may dapat akong gawin, may dapat akong itama, may dapat akong itama. Yung mga taong walang pagkilala ng nakakalimot ng responsibilidad, seemingly everything is okay, but it's not. Kaya mga kapatid, you would see people who are responsible and accountable, never see people blaming others' problem. Never seek people to blame them for their own problem. We seek first sarili natin. Kaya mga kapatid, I would like to help everyone sa ating kalagayan. And even in our state, in Matthew chapter 11, verse 28 to 30, nung ang Diyos ay nag-o-offer ng kapahingahan, may pagpapalit. There's an exchange. Kaya hindi po pwedeng magic lang ang rest. Naalala po ninyo, even when Elijah, he wants to secure rest and provision, anong nangyari para naranasan niya yon? Sumunod muna siya at nagpasakop sa Panginoon. Hindi siya makakaranas ng rest and provision kung hindi siya pumunta sa Brook of Cherith. Amen? Hindi siya makakaranas ng provision kung hindi siya tumakbo, bumalik doon sa under the juniper tree. Doon sa sinumpungan ng Panginoon Andun ang provision under the juniper tree. Kahit doon sa Brook of Cherith, andun ang provision. Imagine, an animal that is usually a predator, pag sinabing predator, yan po ay intentional na survival skills. Bago yan magbigay ng pagkain, titiyakin niya muna na siya nakakain. And imagine, this kind of creature will be used by God against His own character. Hindi karakter ng mga uwak na magbigay ng pagkain. But this is how the Lord expressed His sovereign will. Even animals can be under the command of God, and they will follow just to see how great a God we have. Kaya mga kapatid, minsan, yung mga bagay na nakikita natin, limits us. Ito nga, mga imposibleng bagay, ang pagpapahayag ng Panginoon para makita natin, walang limitasyon sa Panginoon. Sabi nga, huwag po kayong mag-alala. And there are some of this point, hindi naman po galing sa sitwasyon ng mga pamilyang mayroon tayo sa church. Some of these realities are my personal experience. I have my own fears.
I have my own chaos. Minsan nakala natin sa labas lang. Pero may mga gabi na ang gumugulot, pumupuno sa isip natin ay yung mga pag-aalala natin. Kaya mga kapatid, I would like to share with you as well. The choice of choosing God is not a one-time event. It is an everyday process. Everyday sa buhay natin, kaya hindi pwede na pinili ko namang maglingkod 10 years ago sana yung pang 11 years ko matik na. Hindi po mga kapatid. Kaya pinapaliwanag natin the reason why we keep on leaning and depending on the Word of God. This will help you that in every day of our life, we will choose God above everything. Mga kapatid, kaya ang ating dalangin, hanggang ngayon ba, may kasanayan tayo na tayo pa rin bumibitbit ng mga dalahin natin? If that's the case, we are now being tempted and being deceived to carry our own life in the Lord. Mga kapatid, the instruction of the Lord is very clear. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Ang sabi niya, take my yoke upon you. This is an exchange. Kunin mo yung aking pamatok and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy, and my burden is light. Hindi niya sinabing mawawalan ng burden. Ang sinabi niya, yung mabigat mong burden, pag nagpalit tayo, mapapagaan yan. Ulitin ko po, hindi niya sinabing, pag lumapit ka sa akin, wala ng burden. Meron pa rin po, pinagagaan lang ng Panginoon. And this is the thin line that makes the difference of having rest in the Lord comparing to laziness. Hello? Hindi po pareho yung nagpapahinga ka sa Panginoon at nagtatamad ka na walang ginagawa. Baka iba, akala nila daw, wala pala tayong gagawin. Pahinga tayo sa Panginoon. Ang akala ng iba, pagtatamad yun. Kasi nga, kaya bandang huli, pang-aabuso sa biyaya. Mga kapatid, there are a lot of things when we are being burdened. Minsan, yung kakatamong first impression o reaction, biling gana-gana. Mapagal na ako. Bili tanang gana-gana. And even I myself heard this bearing burdens in our own pastor. Nung nag-hallucinate na siya, ang isa sa mga huling nabanggit at narinig ko sa kanya, mapagal na ako. Ligpit tanang gana-gana. Dalawa kami ni Sister Tess. Na anong papaligpit ng Papa? Na anong papalere ng Papa? And I have come to the point na even unto the end of our life, there are burdens that we are to carry, but we are to give and surrender them unto the Lord. Kaya life as a Christian is really it's really never easy. Kasi nasa journey tayo ng pagbubuhat ng ating dalahin. Pero salamat, kasi nga, may invitasyon ng Panginoon. Kaya ngayon, I hope you remember the song, Come Unto Me. Balikan natin. Song leaders, can I request, if you learn the song, Come Unto Me. Ito yung isang hymnal na inaawit. Ang chorus, Come unto me, I will give you rest. Take my yoke upon you, He will every rest. Ganun ang tema. I am meek and lowly, come and trust my might. Come, my yoke is easy, and my burden's light. Directly, it's the very verse of Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Kaya mga kapatid, kaya sabi ko, even singing and giving praises unto the Lord will align us back. Kapag yung chaos, kapag yung pag-aalala, duda, gumugulo sa buhay natin. Kaya I hope it is now clear
Wala nang nasa punto na tayo na lahat may maliwanag na takot, lahat may maliwanag na alalahanin, at lahat ay maliwanag na pinag-iinaanyaya sa araw-araw po ng buhay natin. Hindi lang ng kaligtasan at kaluluwa natin sa Panginoon ang unang desisyon, maging yung araw-araw na paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya mga kapatid, why is that there's that need? Clear po natin, may nature po kasi at impact ang takot at chaos. Una, hindi ka pa rin kumbinsido na may takot ka. Ano man ang mga bagay na inaalala mo, takot mo yan. Amen? Ano man ang mga bagay na pag-aalangan mo, takot mo yan. Ano man ang mga bagay na duda mo sa sarili mo, takot mo yan. Amen? O, kiniklear lang po natin. Kasi hanggang ngayon, yung potential, I had been preaching last Sunday, potential to the destiny, yung desire natin tsaka destiny, hindi nagkikita. Kasi yung discipline, bakit walang discipline? May mga humaharang sa ating desire going to our discipline. And these are the things. Yung takot, worries, hesitations, and our self-doubt in ourselves. To the point na ang ating pagkilala ay nananatili na lamang sa ating sarili. Imbis na lumipat tayo sa kamay at kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, please acknowledge, yung kaguluhan, hindi lang po sa paligid natin. Meron din pong kaguluhan sa ating mga puso. Pag hindi ka napapanatag, ganda-ganda ng kama mo, ang lambot ng kama mo, may aircon ka, may electric fan ka, may pa-dim light ka pa, pero hindi ka makatulog. Ang bango ng kwarto mo, hindi ka pa rin makatulog. May bumabagabag sa puso mo. And please do acknowledge, these are the chaos that lies not only around us, but as well in our hearts. But we have to acknowledge that these things are existing. Itong mga bagay na ito ay nananatili. But, paalala po, 2 Timothy 1:7. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Gayon man na merong mga ganitong bagay, hindi po yan ang pinamana ng Panginoon sa atin bilang anak ng Diyos. Amen? May pinamana po ang Panginoon sa atin, 2 Timothy chapter 1 verse 7. And I would recall this was being used sa team ng mga young prof nung nakaraan. Mark these verses once again, young people. Hindi na ako magtuturo. Hopefully next Sunday or next Wednesday before the service starts, meron ng mga makakapag-recite dito sa pulpit before the program starts, and we will be recalling in our verses. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ongoing pa. Siguro I would request one who could stand and read. Ayos pa po, pero sige po. 2 Timothy 1:7. Young people, anyone? Sige po. Pakibasa. Maraming salamat po. Please know, kahit ang Diyos kinikilala na may mga ganitong bagay. May takot, may pag-aalala, may pagdududa sa buhay. But acknowledge the inheritance and what God has graced us. Ang sabi niya, ang binigay sa atin ng Panginoon is, ano po yung una? Not the spirit of fear, but of power. Pag sinabing power, may potential, may kakayahan, love, and sound mind. Kaya nga po alam nyo, akala ko dati pang adult lang to, hindi. Actually, kahit mga estudyante, marami silang mga bagay na takot silang sumubok kasi sa una pa lang, duda sila kung kaya nila. Actually, may sinabihan nga ako eh. Pili ka ng verse mo. Ang chat kagad sa akin, Pastor, hindi ko kaya. Sinubukan mo na bang binasa? Sinubukan mo na bang basahin ng 3 hanggang 5 ulit? Hindi ako marunong mag-memorize, Pastor. Tuturuan kita. Pag binasa mo yan ng 3 hanggang 5 hanggang 10 ulit, pag sinara mo yung Biblia mo, may mga bagay ka na sinasambit kahit hindi mo tinitignan yung talata ng Diyos. That's the secret of memorizing. Actually, ang meaning ng memorization, di ba sa mga teachers, reading repeatedly. Yun lang. And when you read repeatedly,
may kakayahan ng ating isip na magtanda at ma-register yung mga talata ng Panginoon. Sana po wag yung pagkamalian. May binubuo tayong kultura sa simbahan. Ulitin ko po, hindi lang sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kung nasanay na tayo dito, let's go to the next phase. The next phase is memorizing and meditating to the Word of God. In this kind of culture, sample, nakasalubong ko si kapatid, kamusta ka na? Oh, naalala mo? 1 Timothy 1:7, no? May naalala ka ba? May takot ka ba? Makalimutan na. May kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. May pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. May pananatili ang Diyos sa isip natin. Kaya huwag kang mag-alala. Ano man tinatrabaho mo, ano man pinagsisikapan mo, may pagpapala ang Diyos dyan. Amen. We are praying that every one of us would be in that state. Pag nakita mo yung kapatiran sa simbahan, brother kita ya. Ka-sister kita ya. Minsan, dito lang nag-aalangan tayo makipag-ugnayan. But you know what? There's one thing that binds us. Sabi ng binasa natin in Hebrews 13, don't forget the bonds. What bonds us is the blood of Christ. Pareho tayong magkakadugo at merong karga ng dugo ni Kristo. Hindi ka mag-aalangan na magsabi sa Kanya ng salita ni Kristo. Ngayon, kapag binanggit mo salita ni Kristo, let the Word of God manifest. Let the Word of God manatili sa kapatid. Minsan kasi iba, pastor, introverts ko eh. Hindi lang introvert, introverts pa. Ngayon may bago na introverts, nakatayo sa poste, nakaganon lang. Introverts daw, hindi introvert. Gustong nagsusulo. Pero mga kapatid, minsan kahit mananampalataya ka, may ganito ka mga karakter, the Lord has its power that has inherited in us. Ibinigay sa atin ang kapangyarihan na to para magministeryo sa bawat isa. Kaya ang aking panawagan sa mga na-adult, siguro hindi ko na kailangan sabihin pa. But I encourage you to memorize verses. Young people, tinuturuan pa tong mga to eh. Hindi ko nga alam kahit kumpleto pa rin ba devotion nila araw-araw eh. Pero I'm striving to keep on reminding them. Pero sabi ko sa kanila, you want to be trusted by God? Be responsible in your devotion. You want to be blessed by God? Learn to submit everything to God by yielding unto the Word of God. Kaya mga kapatid, this is my prayer as your pastor. We are already existing a community. And this community, I hope, will serve its purpose. Hindi tayo pinagsama-sama ng Panginoon para maghanap lang ng mali sa bawat isa. But bagkus, magpatibayan tayo sa Panginoon. Sa papanong paraan, hindi lang yung nai-enjoy natin ang pakikinig at pagbabasa ng salita ng Panginoon. Pero nasa stage 2 na tayo. Ano yung stage 2? We are now memorizing verses from the Bible. Marami mang tayong naaalala. Naalala ko, may napapanood akong clips eh. Binabalikan nila eh. Kaso ang mga binabalikan nila, dialogue sa movie. Hindi kita mahal dahil kailangan kita. Kailangan kita dahil mahal kita. Sabi nila, oh, mga linyahan ng movie. Tapos, hindi ko alam sino nagsabi nun. Pero narinig ko lang. Eh sana, John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. Di ba? Sarap nun, no? Tapos, nakita mo yung kapatid, lumo, mukhang busted For God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Umiiyak. Huwag kang mag-alala. Kahit si Kristo umiiyak. Jesus wept. John 11:35. Ganun sana mga alalahanin. Kaso nakita ko, it is in the realm of mga actors and actresses. Tayo, ano bang common natin? Mga anak tayo ng Panginoon. At sabi ko nga po, alam nyo pala, mga magulang, sabi ng mga magulang, kasiyahan nila pag binabalikan ng mga anak ang mga katwirang itunuturo sa kanila. Nalulungkot lang talaga ako sa henerasyon natin ngayon, nagtuturuan, hindi alam anong itinuro ng mga matatanda nila. Pero mga kapatid, I hope, sabi ng Papa, sustansya muna, bayo lasa. Anya mga tapang gule, bayo karni.
Ang gaya manyaman ng guli, kailangan tayo. O sinabi ng papay ta, wala na, may tinitang tatang, mamangan la pa rin guli. E ako kumain magkarni. Tandaan ninyo, makakabayang biyayan. Kaso ngayon, binaligtad. Anong ulam natin, nanay? Gulay. Gulay na tayo last week, gulay pa ngayon. Abay nanay, baka hindi na tayo mamatay. Magkarni naman tayo. Hindi ba nakahaba ang buhay? May ganong tema pa ngayon sa social media. Pati katwiran ng pagkain at moral nawawala, pinapalitan pa. Kaya tingnan nyo, mga bata ngayon, sabi nga, 11, 12, 13, may gout. Bata, hindi naman sakit matanda. Yung sakit matanda, umaabot ngayon sa sakit ng bata. Pero mga kapatid, I hope you would see what I am trying to impart, yung realidad ng ating buhay at maging yung realidad ng buhay Kristiyano natin. What God has given unto us, basta anak ka ng Diyos, itong Espiritu ng Diyos sa'yo. Kakayahan, kapangyarihan, pag-ibig, at pananatili ng ating kaisipan. Sound mind. Kaya mga kapatid, I hope tayo pong lahat ay lumipat sa kalagayan na yung buhay spiritual, kabago-bago, kakakapanganak, paralisado. Kakapasyal ko kay Brother Jun sa CLDH. Saan yan, Brother Jomar? Sa JBL. Makita mo yung sukat ng katawan ng tao. Dumaan din ako dito nung nakaraan, sa una. Dalang kaya pastor ng Brother Pong, kita kami nilabas. Nilabas kami karatang takal masagit. Sabi ko, pambihira. Bata, matanda, babae, lalaki, lahat may sakit. Lahat may sukat at kalagayan. Pero mga kapatid, binire-reflect ko ito sa buhay spiritual ng mananampalataya. Nakakalungkot, bagong mananampalataya, kakasuong pa lang sa buhay Kristiyano, paralisado na. Iba naman, ang tagal na sa magawain ng Panginoon, paralisado pa rin. Hindi na gumawa at hindi na kumilos para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, this is our prayer. Still, God is not done in our life. Dahil hindi pa siya tapos, all our desires may be put into the destiny of the will of God. Let's put it into practice. Since God has given us the opportunity to experience His power, paano gagawin ulit? Identify your fears. Acknowledge your chaos in your life. Surrender them in prayer. Amen? Yun po ang paglapit sa Panginoon. Pag sinabing narinig yung awiting, come unto me, ibig sabihin, magtapat ka lang sa Panginoon. O, nangimi ka na ba? Nangimi ka na ba sa Panginoon? Pag sinabing nangimi, hindi mo na ma-express sa Panginoon anong tunay na kalagayan mo. Pati sa Panginoon, tinatago-tago mo, kala mo may itatago mo sa Panginoon. Hindi na nga tayo naging palagay pa sa paghalapit sa Panginoon. And that's a dangerous thing. Magbantay kung saan tayo napapalagay. Kasi baka dyan tayo humuhugot ng lakas, baka hindi yan pang walang hanggan. Temporary yan. Kaya mga kapatid, I hope you would see the nature and the impact of fear in our life. Now, it's the reason why we always acknowledge Joshua 24:15. Sige po, you can memorize this verse as well. A very familiar verse. Ang sabi dyan, even if it seem evil unto you. Segad na po ning Ginoo kang Joshua sinabi na, sige, nung palagay mo, marok, alang kwenta, alang kabaldugan ng maglingkod king Ginoo, o mamili kang yun ninong paglingkuran mo. Even if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Palagi mo, nalulugi ka, napeperwisyo ka sa paglilingkod mo sa Panginoon? Hello? Kung ang tingin mo, nalulugi ka at napeperwisyo at pinapabayaan ka ng Panginoon sa paglilingkod mo, o sinagad na ni Joshua, pili ka. Sino magiging Panginoon mo maliban sa Diyos? May iba bang tutumba sa Panginoon? Kaya mga kapatid, magbantay. Kasi may pinapakilalang Diyos ang mundong ito. Hindi na tayo lalayo. Pwede mo namang Diyosin yung pera, but it gives you a temporary. Hindi natin sinasabing walang kasiyahan sa pera. Meron. It gives comfort. It gives convenience. Pero it's
temporary. Yan po ang sinasabi nating katumbas ng o hindi matutumbasan in the things that are internal. It gives pleasure, it gives pride, but one thing we know for sure, that never gives permanent satisfaction from God. Kaya ngayon, pinagpipili, ang simbahan ay dinadala sa kalagayan na kahit anong estado ng buhay, matuto tayong magpakasapat sa Panginoon. Kasi nagpapala naman ng Diyos. O ngayon, magsikap lang. Yung iba, pag pinagtiwalaan na, maging mabuting katiwala. Ngayon, pag wala na at nasubukan na, huwag hihinto sa pagtitiwala sa Panginoon. Kasi mga kapatid, I always recall yung pag-aanyaya ng Panginoon. Na anumang lakarin, naalala ko si Pastor Galang din na nagsabi, sabi niya, naranasan niya yung nagtrabaho at malaking sweldo. Naranasan niya din yung nagtrabaho ng walang sweldo. Tulong lang. Sabi niya, kung gaano kalaki ng laki ng pasok ng pera, minsan gano'n din ang tumbas ng laki ng gastos. Sa mga panahon din na walang pera, minsan wala ding gastos. May equation din eh. Pero ang punto, mga kapatid, wala dyan ang security natin. Kaya, the encouragement of the Lord, once again, let me clear this point, resting into the Lord is a alignment of our soul, of our spirit, in His presence. Amen? What ang sinabi tamong, magpainawa ka king Ginoo. Gusto sabihan, apititang panahon na kalingman mo pa na nung guguluki ka, loglok ka, magpirmi ka, ala kang alwang isipan ng alwang Ginoo. Balikan mo ret ang pangako na kaya. You take a rest. Nanlaret ang pigaganakan mo, lipat mo laking Ginoo. Pagtapat mo la, Ginoo, magkasakit ko kaya tang obra ko. Ginoo, magkasakit ko king pamilya ko. Ginoo, magkasakit ko king sarili ko, ne balo na, burina. Ginoo, magkasakit ko ito siping bale. Ginoo, magkasakit ko king gobyerno, may makanyin niya. Balang albin king balita, sasakit ko buntok. Payapan mo ko. That kind of rest. And in this manner, we are realigning our lives, our state, and our stand in the will of God. Hindi pareho ng bala na kaping Ginoo. Yan ako bisang nisip. Matutod na ako mo. Nilabas nga gana-gana, kagising mo, mamoblema ka, mabayat ka palub. Bakit? Pepainawan na ka, may padininan ka painawan ng puso mo. Pepainawan na ka, may padininan ka painawan ng kaya kang isipan po yung Espiritu. And we are reminding, church, there is no other rest that we could seek into the Lord more than His presence. Doon lang. Kaya sabi ko, hindi nyo talaga ma-disiplina sarili nyo. Actually, dinidivide to pag araw ng klase. Sabi ko, dito kayo nasasanay na itong environment na to ang nagpapaalala ng presensya ng Panginoon. Sige, kapag naguguluhan ka, punta ka sa church. Punta ka sa sulok dito. Manalangin ka at kausapin mo ang Panginoon. Kasi yung intention ng lugar na to that we will have our fellowship with the Lord. That this place would remind the presence of God that is in you. Kaya ka nagpipirmi dyan, hindi dahil may pastor ka lang na nakasaharap mo. Hindi ka nagpipirmi dyan dahil maganda at maayos ang kausap mo na membro. Nagpipirmi ka dyan kasi maliwanag ang pagkilala mo sa presensya ng Panginoon. Nandyan siya, buhay, nalalaman ang naiisip mo, nalalaman ang dinadamdam mo, nalalaman ang bawat kilos mo. Kaya mga kapatid, if you could not settle that, that's why I encourage our leaders. Sabi ko, I really desire to visit every family. Pero sa schedule at daming trabaho, hindi ko magagawa. Can you help me? Nagsimula sila last week. Sabi ko, ikutan nyo nga yung mga families. I need to address something to them. Nakikot, isa, dalawa, hindi umabot sa pangatlo. Pero hopefully, maikot po lahat. My prayer is we will go back to the manner of a Christian home
na malino ya po itang Christian o altar tamo king Ginoo. When we say we have a place of altar at home, ating kang lugar, kang makananya kaguluing bali, po tanga kakit ming pwesto nga ito, kita ako manalangin king Ginoo. Kita ako makisabi king Ginoo. Kita ako gagaga king Ginoo. Kita ako magpuri king Ginoo. Napin sabi ko, is there a certain place in our home na nakalaan para sa Panginoon lang? Kasi kung tinatanong ko kay Preacher Bian, ano yung ilagay? Lahat ng bahay may function. Banyo, kusina, sala, veranda, garahe, meron. Sabi ko, I pray. Sa ngayon, ang kasanayan, pinakamalapit, sala. Ang tanong ko, kamusta na po yung sala natin? Anong gamit ng sala natin? Para lang i-entertain tayo sa maraming movies? Para busugin lang tayo sa maraming iba't ibang pagkain, tapos maya-maya, magbibigay sakit sa atin? Anong gamit ng sala natin? I pray, church, I am presenting to you my prayers. Kasi itong mga prayers nito has potential. And wala po akong ibang binabantayan ngayon na umabot tayo sa kalooban ng Panginoon. Buhay man si Pastor Jos o hindi, ganap ang Golden Land. Andiyan po buhay, amen. Hindi ko mapirme. Kasi malalaman ko, babalitaan na lang ako. Matutulog na ako eh. Bro, may pala sa itang kabatad ko. Bro, nok rin niya. At yung JBL. Kaya yung simpleng panarangin na protection, ganap yan sa araw-araw na buhay ng mananampalataya. And as I pray to every families, kahit yung mismo aksidente na, protection pa rin ng Panginoon. Kaso, minsan pag nababalitan sa akin, gusto ko makita, anong klaseng protection ng pinagkaloob ng Panginoon? Pagkasumpong ko, nakita ko yung kapatid, kamusta ka? Ano nangyari? Ang sagot sa akin, unexpected po, Pastor. Unexpected? Tanong ko, ano bang inasahan mo sa buhay mo? Alam mo bang nasa kalooban ka ng Panginoon o wala? Hindi ko na alam, Pastor. Gusto mong malaman? Bumalik ka sa dating kasanayan. Punta ka sa simbahan, nagpapaalala ng kalooban ng Diyos. Bumalik ka sa salita ng Diyos na nagtuturo ng kalooban ng Diyos. Kilala mo ba ako? Balikan mo yung lingkod ng Diyos na nananalangin sa'yo. Pasensya na po, Pastor. Itong batang ito, binabalikan ako tuwing nag-a-apply siya ng trabaho. Abot ako ng abot. Hindi ko alam kung ano na naging posibleng nangyari. Ngayon, buti na lang, buhay pa. Sabi ko, pag nakalakad ka na ng maayos, pumasyal ka sa church. Mga kapatid, sagad ko na po sa inyo. Lagay man tayo sa alanganin ng Panginoon o sa kapahingahan, sa magandang kalagayan. Hanggat hindi tayo nakapasakop sa kalooban ng Diyos, mamimiss natin yung realidad ng proteksyon ng Diyos. Ulitin ko po hindi ibig sabihin namatay, wala sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po sa inyo kahit sa kamatayan. Alam niyo, ito nga pinagpipray na Kiambao family, na kapatid ni Brother Bong. It's the rest na kanilang inaasam. Masumpungan ng kanilang kapatid dahil sa karamdaman na meron siya. Itong answered prayer, pinapahinga na siya ng Panginoon. Mga kapatid, I hope it is clear now that what God offers is not the life in this world. It's the life with Him. So practice natin. Pwede naman tayong mamuhay na kasama ang Panginoon ngayon na nandito tayo sa lupa. Huwag mo nang hintayin na doon ka pa lang sa langit, doon mo siya mararanasan. Kaya niya nga binigay yung presensya niya sa atin ngayon. Amen? Andiyan pa po ba amen? Kaya mga kapatid, the instruction is very clear. Hebrews 11, faith is believing what we cannot see yet. I encourage the family, tayo kailangan natin ng pananampalataya. Si Kuya Timo, hindi na. Bakit? Andun na yung inaasahan niya. Nakikita na ng mata niya.
Tayo, we have to do, practice, build our faith. Kasi yun ang meron tayo. Di na tayo lalayo. Sabi ko nga po sa inyo, ang dami nating instructions o stories in the life, in the Old Testament. Si David, hindi niya sinabing nung nawala si Goliath, doon pa lang ang protection ng Panginoon. Hindi. Hindi niya dininay yung laki ni David. Pero pinagtiwalaan niya ang Panginoon, higit ng kapangyarihan niya. Kaya mga kapatid, I hope this is clear. Our faith and fear cannot coexist in one time. Nung tatakot ka, alatang kasampalatayanan. Nung ating ang kasampalatayanan, ala kang takot. Yun ang itsura nun. Sa Tagalog, kapag ikaw ay aware na you are practicing your faith, there is the absence of fear. But when fear is steering us up into trouble and doubts and hesitations, our faith is missing. Kaya mga kapatid, minsan tanggapin lang yung realidad na estado. Pastor, aldoldo kung manampalataya. Talaga ba? Balang pala, deg mo ko pa na eh. Ako ba, loko po tangala akong kasampalatayanan eh. Pero sabi sa akin, ako Pastor Aldoldo kung ating faith. Amen. Praise the Lord. Sabi ko, alam mo ba tuwing kailan ka natatakot? Hindi ko na inaalam yun. Basta may faith ako. Hindi, mga kapatid, identify. When faith is existing, fear is missing. When fear is existing, faith is missing. Andiyan po ba, amen? Kaya po, ngayon, how to build our faith? Let's go back in building our lives into the Word of God. Kaya minsan, may mga declare pang mga practices nga, yung mga Christian community eh. Huwag na po tayong lalayo. Ito po ang pagpapatunay ng Panginoon. From the creation, nung binuo niya ang mundo, actually, before creation, there's a chaos. Angel civilization, nagkagulo. The earth was without form and void. Pero sabi ng Panginoon, and God said, let there be light. And there was light. Kaya our creation that we have been using today, o yung creation na ginagamit natin ngayon, is a reminder of God's order. Kahit anong kagulo ng mundo, may order pa rin na nananatili sa ating paligid at buhay. Kaya I pray, yun nga, once again, let me remind you for the dedication of the Bible, Psalms 119:105, that may the Word of God be a lamp unto our feet and a light unto our path. Paano? Start your day with one verse. Sabi nga sa young people, nagulat pa yata sila nung sinabihan ko ng verses. O, para walang gulatan. Yung mga verses na binanggit ko ngayon, one verse, one day. Try to memorize. One verse, one day. Whisper one prayer. Thank God. Ano yung mga bagay na maliwanag sa'yo na pagkapala ng Diyos sa'yo? Banggitin mo sa Panginoon. Kasi definitely, there is the overcoming of the Lord. At sabi niya, Philippians 4:13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Siya ang magbibigay ng kalakasan. Kalakasan galing sa Diyos, hindi yung ating sarili. Kaya mga kapatid, when we fail on depending sa ating sarili, mga kapatid, kailangan nating umangat para dumepende sa Panginoon sa kalakasan niya sa atin. And for us to endure, ito rin po ang purpose ng Hebrews 13. Balikan lang po natin. I hope you would see the conclusion of this verse or of our scripture reading. Ang sabi niya dyan, you want to continue to be established and stabilized with the Word of God? Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain strangers, but for thereby some entertain angels unaware. Verse 3, remember them that are in bonds, as bound with them, and that which suffer adversity, as being yourself also in the body. Lakihan na natin ng konti. Kanina, binabanggit natin yung sariling troubles natin, sariling responsibilities natin. Please do acknowledge habang namumblema ka, nag-aalala ka, may pamumblema din ng mga kapatiran. Hindi lang tayo ang namumblema, pati ang mga kasamahan natin. Pero ganun pa man, nasa buwan po tayo ng pagkilala ng mga lingkod ng Panginoon. Pwede nating banggitin ngayon. Nakikita ko paglilingkod mo sa Panginoon.
pagpalain ka ng Panginoon. Can we tap our people on the right? Nakikita ko paglilingkod mo sa Panginoon, pagpalain ka ng Panginoon. Sa kaliwa, nakikita ko paglilingkod mo sa Panginoon, pagpalain ka ng Panginoon. Nasa harap, kapatid, sister, brother, nanay, tatay, anak, nakikita ko paglilingkod mo sa Panginoon, pagpalain ka ng Panginoon. If these circles in our community, hindi ko kailangan sabihing appreciate nyo yung mga ministers and teachers ninyo. Amen? Kasi it's cultivating us. And I pray na maging maliwanag po sa ating lahat. Aminin lang ang kalagayan natin. Habang may kaguluhan sa labas at loob ng buhay at puso natin, huwag kakalimutan, ang Diyos ang kumakalma nito. Huwag kakalimutan, pwedeng ibaligtad yan. Any storm can be placed or shift into worship. Kaya ang ating paalala, meron dyan anong verse kasi yun? Verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Verse 7 is a reminder of our leaders. Yeah, young people, your very own leader you have at home is your parent. Sabi nga, siguro hindi na grade 1. Grade 1, Friday, sabi namin, you make your letter to your teachers. Hindi lang ako, dahil di lang ako ang advisor niyo. Sa Monday, gawan niyo sila ng letter. Kahit yung take you letter lang. Madalas umigot ngayon, Happy Teacher's Day. Salamat sa buhay mo, teacher. Sana huwag kang mamatay. Yun ang lumabas na letter ngayon sa mga bata. Pero ang punto niya, sana humaba buhay. Yan nga lang, pag bata talaga, diretso lang magsalita. Pero mga kapatid, 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Mark these verses, and it's the purpose of our comfort unto the Lord. Ang sabi po dyan, pwede na ba? Hindi pa rin. 2 Corinthians chapter 1, verse 3 and 4. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. What is that grace? I thank God always on your behalf for the grace of God which is given you by Christ Jesus. Kaya mga kapatid, may purpose yung grace ng Panginoon. Habang kinukomfort tayo ng Panginoon sa kanyang katwiran, ay ang isang gamit niyan, mag-comfort din tayo ng mga kasamahan. Amen? Amen, church? Kaya practice lang. Let's build that bond. Ang sabi niya sa verse, balik tayo sa Hebrews chapter 13, verse 17, yan po ang isa pang paalala in our teachers, in our ministers, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Naalala ko, may mga teachers na nagsabi, gusto mo talagang mabigay yung kasiyahan ko bilang guro. Hindi ko kailangan ng chocolate at sulat. Minsan, yung pag-aaral mo lang ng mabuti, yung pakikinig mo at pagsunod mo, pag nagtuturo at nag-aaral tayo, malaking tulong na kay teacher. Andiyan po ba, amen? You want to value your teachers, your ministers, and your pastor? Simple lang po. Sunod lang tayo sa instruction ng Panginoon. Amen, church? And hindi naman kailangan magarbo kung kailangan. Di baling magarbo, importante, nagtatapat at nagsisikap sa paglilingkod. Pero mga kapatid, may this be our final conclusion. Doon sa last part ng verse 13, ang sabi po dyan, and I beseech you, verse 20, now the God of peace that brought you again from the dead, our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant. Ano sabi niya? Make you perfect in every good work, to do His will, working in you
that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ. To Him be glory forever and ever. Amen. Mga kapatid, nawa sa ating pagnanasa na umabot tayong lahat sa pagtatalaga ang ating buhay sa Panginoon. Again, not only our potential and our assets, even our burdens and our limitations and our weaknesses. Let's all surrender to the invitation of God. Kasi pati yung mga kahinaan natin, may gamit sa Panginoon. You will experience the rest in the Lord, and that burden will become light. And when that happens, it will be easy for us to minister one to another. Amen? Tumayo po tayong lahat, tayo po ay manalangin. Mga kapatid, I hope naging maliwanag po sa bawat isa ang panalangin po ng iglesia. That we would see ourselves striving to be established in the Lord, and for that to happen, ay hindi lang yung alam mong kaya mong gawin. Pwede ba nating balikan pati yung hindi mo kayang gawin, yung hindi ikaw, ipagtiwala din natin sa Panginoon. Amen? Let us now come unto the altar and ask the Lord, talk unto the Lord, kamustahin. Panginoon, maliwanag po sa akin ngayon, ito po ang aking mga nagiging pag-aalala. Ito po ang aking nagiging takot. Ito po yung gumugulo sa aking buhay. And as we had been invited this morning, that you desired us to rise above even to the chaos of this world. Napaka lantaran na, Panginoon, ang kaguluhan at kasiraan na meron kami sa aming Pilipinas, ang gobyerno na pwede sana naming sandalan, kaso, Panginoon, hindi maaasahan. Lantaran na ang panloloko, lantaran na ang panggugulo. Minsan, hindi na kami lalayo. Kahit sa mga sariling pamilya na lang namin, marami kaming mga inaalala. Pero Panginoon, tulungan niyo po kami. If these are the things that hinders us, that whatever that you have entrusted us, that we are willingly to surrender unto you, put it into your mighty hand, wala pong magiging imposible sa buhay paglilingkod namin. Na ang buhay nga po namin sa anumang estado, sa anumang panahon, laging ikaw ang pinipili namin. Kaya Panginoon, may you comfort our brethren who have their worries and struggles. It may be in the material things. It may be into the relationships. It may be into their professions or work or strivings. Panginoon, ang lahat pong ito ay aming pinagtitiwala sa inyo. Hanggang sa masumpungan namin ng aming mga sarili, na hindi lang po kami sanay na nakikinig at nagbabasa ng salita ng Panginoon, kundi isang normal na bagay din sa amin ang pagtatanda ng mga talata mo. Dahil ito ang kinakarga namin bilang aming pagninilay-nilay sa anumang tinatrabaho namin. Hanggang sa aming buhay, Panginoong Diyos, mamutawi sa aming bibig, sumingaw sa aming pagkilos at pag-iisip ang mga katotohanan at kapangyarihan ng iyong mga salita. Na ito nga po yung maging ganap na kapahingahan tuwing ito'y binabanggit namin sa aming mga kapwa mananampalataya. As you continue to comfort us, O Lord, with Thy promises, we also being comforted. We are being a comforter. Nagiging pagpapala pa kami sa aming mga kasamahan. Kaya Panginoon, salamat po. As you had blessed us with the Word of God, ang sabi mo, now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make us perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Kaya Panginoon, as the Bible declares in James, or in Hebrews, salute them that have the rule over you, and all the saints that of Mabalacat, Golden Land Fundamental Baptist Church, salute you. Grace be with you all.
Amen. Kaya Panginoon, ang lahat ng aming pagsisikap ngayon, masumpungan sa inyong kalooban. Kaya pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat nanay at tatay na yumakap ng responsibilidad ng pagtuturo at paghuhubog ng buhay sa kanilang mga anak. Pagpalain niyo din po, Panginoon, ang mga guro na by profession, by their commitment and devotion, this has become their vocation. Hindi po madali, Panginoong Diyos, and most of the time, they were acknowledged as unsung heroes. Hindi na-appreciate, hindi na-acknowledge sa dami at tambak ng trabaho. Pero Panginoon, alam namin, ito po ay isang ministeryong nanggaling din sa inyo. Kaya as we continue to minister in this profession, in this vocation, Panginoon, pagpalain niyo po at palawakin ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga kakayahan, makaabot pa ng mga kabataan, makaabot pa ng mga bagong henerasyon na inilalapit sa katwiran at kalooban mo. In seeking morality, seeking righteousness, and seeking holiness into thy sight. Kaya Panginoon, kayo po ang magpala sa bawat mga tagapagturo mo. Even with our young teachers in this church, we have young people who are giving their lives into children's center ministries. May you continue to equip them, bless them with more talents. At Panginoon, may they continuously be a channel of blessing, of your grace, of your mercy, of your love. Kaya muli, Panginoon, ang bawat pagtuturo na nagaganap, kayo po ang mamagitan. Lalong higit sa amin bilang isang iglesia, salamat Panginoong Diyos sa walang sawang pagganap ng Banal na Espiritu sa buhay namin. Salamat po sa pagpapaliwanag, salamat po sa pagpupuno sa aming mga puso at isipan. Nawa, ang mga bagay na aming tinanggap ngayon ay maging kalakasan at gabay sa bagong linggo na aming kakaharapin. Ito pong aming pasasalamat, pagbabalik kilala sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.